Ako, unang binigay sa akin ni Lord na kotse, pang 5 tao. Sports car, pang 5 tao. Pang pelikula. Yung pelikula dati, mga sumasabog na kotse. 2-door lang yun, pero pang 5 tao. Isa magdadrive, 4 tutulak. Humusay ako noon. Natuto ko maglinis ng tong spark plug, nag-carburetor, nililinis ko yung kotse. Talagang proud na proud ako. Kahit luma, pag napakintab ko, proud na proud ako eh. Hanggang naging second hand, hanggang naging brand new. Kasi nung dati pa lang, natutuyuan ako ng langis, naubusan ako ng gas. Ang mga lalaki, palakasan ng loob eh, di ba? Abot pa yan! Kung hindi, abot pa yan! Lord, in Jesus' name! Bira, ilang gasolina na yun ang daanan mo. Ngayon, in Jesus' name ka. Para nga matuto, okay? Ibig sabihin, si Lord ang ibibigay sa'yo, yung sakto ibigay sa'yo. Ang problema natin, hindi natin nasasaktohang hingin. Kaya humihingi ka, si Lord hindi natutuwa. Tingnan nyo, John 16:24. Ano sabi ni Lord? Hanggang ngayon daw, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Chapter 16 na yan. Marami nang hiningi yung mga disciples. Yung nanay nga ni James tsaka ni John naghingi pa kay Lord na sa kaliwat kanan niya paupuin yung magkapatid Tapos ang sabi niya, ano sabi niya? Hindi nyo alam yung hinihingi nyo. Hindi nyo alam yung hinihingi nyo. Merong mga humihingi sa Diyos, di nila alam yung hinihingi nila. Tingin nyo, natuwa si Lord noon? Hindi. Hindi. Si Solomon, alam niya yung hinihingi niya. Natuwa ba si Lord? Natuwa. Basta ba humingi ka dahil sinabi ni Lord, pag humingi ka sa pangalan niya, ibibigay. Mark, balik tayo sa Mark. Chapter 8, verse 11 hanggang 13. May dumating. Nais nilang, ulit, ano gusto nilang gawin? Subukin. Kaya't hiniling nilang magpakita siya ng, ano daw ginawa nila? Humiling. Humiling sila kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? Humiling kayo sa akin, bibigay ko. Tama? Ano ginawa nila? Humiling. Ano hiningi nila? Himala. Verse 12. Napabuntong hininga si Jesus. Pagkatapos humingi sa Kanya, tayo, pag humingi ka sa Lord, ano tawag doon? Prayer yun, di ba? Humingi sa Lord. Ang reaction ng Lord, napabuntong hininga si Jesus, sabi sa kanila, bakit naghahanap ng himala ang mga tao sa panahong ito? Pakatandaan nyo, hindi sila bibigyan ng hinihingi nilang himala. Kailan niya nangyari? Pagkatapos niya magpakain ng 4,000. May miracle na doon para sa iba. Gusto nila exclusive. Kami naman. Hentil yun kami, mga Pariseo kami. Sa amin ka mag-miracle. Para maniwala kami. Yung mga taong ganyan. Maniniwala lang ako, nagpapagaling talaga ang Diyos hanggang ngayon kung ako papagalingin. Naniniwala lang ako na nagpapala ang Diyos kung ako pagpapalain mismo kung ako. Pag hindi sa Kanya nangyari, ibig sabihin hindi ginagawa ng Diyos kahit kanino. Wow! Ikaw ang mundo? Ikaw ang sukatan ng lahat ng bagay? Maganda yun, nahilingin natin sa Lord pagpalain tayo. Pero it boils down to the intent. Ano intention nila? Ang intention nila, subukin si Jesus. Ano sabi ni Lord? Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi. Sabi niya sa John, ano ibig sabihin nun? Tumingin kayo dito. Ganito po Sabi ni Lord, ano man ang inyong naisin, hingin ninyo sa Ama sa pangalan ni Jesus, ibibigay niya sa pangalan ni Jesus. Tapos sabi niya, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi. Ang dami ng hiningi, hindi niyo naman binigay. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag mali ka ng hinihingi, para sa Diyos, wala kang hiningi. Kasi kailangan, yung hiningi mo, pwedeng ilagay sa pangalan ni Jesus. Yung hiningi mo, pwedeng ilagay sa pangalan ni Jesus. Yung corruption, pwede ba ilagay sa pangalan ni Jesus yun? Ghost project. Kung ikaw yung nag-ghost project, Lord, sana wag ako mahuli. Magta-tithes ako. Wow, pwede ba yun? Pwede ba ilagay sa sa pangalan ni Jesus? Hindi. Maraming bagay na hindi pwedeng ilagay sa pangalan ni Jesus. Pag hindi mo pwedeng ilagay sa pangalan ni Jesus, hindi pwedeng hingin. Lord, gusto mo, mamatay na yung chismosa na yan. Pwede ba yung ilagay sa pangalan ni Jesus? Kahit ilagay mo sa pangalan ni Jesus, dali mo sa Kanya, sasabihin ni Lord, wala kang tinatanggap kasi wala kang. Kasi para sa Kanya, pag maling hiningi mo, wala kang. Kaya paglalapit ka sa Diyos, hihingi ka, ito dapat ang isip mo. Hindi, ito ang gusto ko. Hindi, paglapit mo sa Diyos, ano kaya ang gusto ng Diyos hingin ko? Ganito kayo mag-pray ngayong taon na tinan ninyo kung ano mangyari sa buhay ninyo kung di kayo pagpalain ng Diyos talaga. Ano sabi dito? Mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos, hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Tanong, yumaman ba si Solomon? Sobrang yaman. Karangalan. May karangalan ba si Solomon? Meron. Sobrang tindi ng karangalan niya. Dinadayo siya ng ibang mga hari at reyna para lang marinig siyang magsalita. Tapos pag dumadayo sila, ang dami nilang regalo. Sa halip, ang hiningi mo'y karunungan. Pagkakalog po sa hiningi mo, at hindi lamang yan. Aba? Diba? Not one, but two. Diba? Ganun. Hindi lamang yan. Bibigyan pa kita ng... At... Ganito po ang Diyos. Pag lumapit ka sa Kanya, mali yung hiningi mo, para sa Kanya wala kang hiningi. Hihintayin niyang humingi ka ng tama. Ngayon, pag naspat mo yung gusto niyang hingin mo, nando ka sa kalooban ng Diyos, hiningi mo yung gusto niyang hingin mo, yung pinakamainam na hingin, yun ang hiningi mo, ang gagawin niya, pati yung hindi mo hiningi,
na alam niyang kailangan mo, ibibigay din niya. Kaya kahit hindi specific. Kasi sabi ni Paul, hindi tayo marunong manalangin. We do not know how to pray, but the Spirit of God intercedes on our behalf through groanings. Hindi daw tayo marunong manalangin, hindi natin kayang i-articulate na maganda yung mga gusto natin sabihin sa Lord. Pero pag lumapit ka daw sa Lord, kahit daing lang ang dala mo, daing, kahit luha lang ang dala mo, alam ng Diyos ang kailangan mo. At pag tama ang puso mo lumapit sa Diyos, kahit hindi mo nabanggit, ibibigay ng Diyos.